Okay, good afternoon mga mahal na kababayan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. So makikita nyo po sa screen po natin ay malaking good news daw. Yari si Marcos sa palasyo. Ipapa-impeach daw di umano ng palasyo. Nako, ano kaya ito ang nakalagay nyo no? Malaking good news. Yari si Marcos sa palasyo. Nakarma na. Polvoron video pinakita. VP Sara pwesto na. Yan lang ang malaking question mark dyan mga mahal na kababayan. Iwan natin kung talagang totoo ang balitang ito. Pero mas maganda pa siguro mga mahal na kababayan ay atin pong panoorin ang video po na ito. Shoutout po sa owner po ng video ito. Shoutout po sa iyo. Okay po, tingnan po natin mga mahal na kababayan. Pakinggan po natin ang pinaka-latest updates po nila. Pakinggan po natin kung talagang totoo na ngang ipapa-impeach na nga itong si Marcos dahil pinakita ang video ng polvoron ba yun? Iwan ko lang. Kumakain daw ng polvoron masarap siguro. Tingnan natin. Ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tunay nga ang kasabihan na ang lahat ay may hangganan. Matapos tila pagtulungan, hindi lamang ang Vice President na si Sara Duterte Carpio, maging ang taong bayan sa di umano'y pangloloko sa 2025 national budget at ang di umano'y kakurakutan na tila lantarang ginagawa sa kaban ng taong bayan at ang mas malala pa, di pa nakontento, nagsabwatan pa di umano at palihim na nagplano para arestuhin at dalhin sa The Hague, Netherlands at para hatulan sa dayuhang hukuman o tingnan niyo mga mga kababayan, nagkasabwatan daw, hindi lang nakontento na kunin at nakawin yung kaban ng yaman, ang ginawa pa talagang nagkasundo pa para nagkasabwatan para hulihin si Pangulong Rodrigo Duterte at para dalhin sa The Hague, Netherlands na kung saan marami doon ang mga grand ferries. O sige, tutuloy natin. Iwan ko kung ano ngayong kalagay ni Tatay Digong doon. National Criminal Court o ICC ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Di umano'y nasabing impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Tila kasado na di umano sa pagpasok ng 28th Congress nitong taong kasalukuyan. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila matapang na isiniwalat mismo ni dating Department of National Defense Secretary na si Norberto Gonzales na di umano'y kasado na ang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. sa pagpasok ng 28th Congress ngayong taon. Dagdag pahayag pa ni Gonzales ay huwag i-download ang may pera. Huwag i-download ang may pera. Kita umano sa pinakahuling survey na wala ng tiwala ang taong bayan sa pamumuno ng kasalukuyang Pangulo at tila naniniwala ang karamihan na mali ang direksyon na tinatahak na ng ating bansang Pilipinas. Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano na file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales. Ayon kay Gonzales, ang ideya ng pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Alam niyo mga malakabayan, ito yung pinakamasakit, di ba? Kasi pinakamasakit sa bahagi niya dahil siya nga ang pinagkaisa ng taong bayan para siya maging isang Pangulo, tapos ang taong bayan din ang gagawa ng paraan para maalis din siya sa pwesto. Ay ka nga, people power na naman ito mga manakabayan. Ayan, ipapa-impeach na naman si President Marcos dahil ayon sa survey, wala na raw tiwala ang taong bayan kay Pangulong Marcos. Bakit nagkaganon mga mahal na kababayan? 'Di ba? Ayon sa survey na ginawa nila from Luzon, Visayas at Mindanao, taong bayan ang ayaw mismo kay Marcos. Kaya naman para mapapansin mo kapag nagka-campaign rally sila, ang sinisigaw Duterte. Hindi ang pangalan o apelyidong Marcos ang sinisigaw nila. Paano nangyari ang ganun mga mahal na kababayan, di ba?
Si Duterte ang isinisigaw. Ando na nga sa dahig. Kaya nga ang ginawa nila ng paraan para mapunta sa dahig para hindi nila maisigaw ang apelyido. Nako. Sige, tutuloy natin. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman, mahirap. Talagang gusto daw nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami na ang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon na sa pananaw niya, ito ay nangangahulugan ng isang mas radikal na hakbang, ang pagpapalit ng gobyerno. Binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naghihintay lamang ito ng isang mambabatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala, tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya, si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato. Isipin yung mga malakaw bayan, pati mismo ang kanyang kapatid na si Amy Marcos gustong maging broker para magkaroon ng isang eleksyon para ma-impeach itong kanyang kapatid na si Ferdinand Marcos Jr. Anong nangyayari? Ayaw na kasi ng taong bayan sa kay Ferdinand Marcos dahil di umano wala nang nangyayaring mabuti sa Pilipinas. Totoo naman talaga walang nangyayari, palubha pa ng palubha. Walang nagawa walang nagawang mga kung ano-anong mga dapat na gawin O kaya yan, tingnan mo, ayaw na mismo ng taong bayan sa iyo, Mr. President. Ano pa kung ako talaga sa iyo kung ako ang pangulo, sa kabila ng lahat ng pagsisikap mo, tapos ayaw isinisigaw ng taong bayan, ayaw na namin sa iyo, ay what? Ano pang gagawin natin? 'Di ba? Kung ako lang ako na mismo ang bababa nakakahiya 'yun. Kasi yung tiwala ng taong bayan, kaya nga ibinuto ka diyan. Kaya nga ibinuto ka as pangulo. Kasi nga dahil may tiwala sa iyo ang taong bayan. Pero ang nangyari iba Iba ang nangyari. Bakit? Naramdaman at nakita ng taong bayan na wala kang nagagawa. Ayun. Kaya, aalisin ka na naman. Tama nga naman yung nasa batas Yung Vox Populi. Nako, totoo yun. Mga malakaw bayan, itutuloy natin ang panonood kung ano talaga ang mangyayari. Talagang, nako, impeachment na naman ito. Taong bayan, kung sino talaga gusto nilang mamuno. Pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sentiment. Kung ating matatandaan, kamakailan lamang, tila matapang at walang pagdadalawang isip na tahasang hinamon mismo ng dating presidential spokesperson ng dating Pangulong Duterte na si Atty. Salvador Panelo, si Senator Amy Marcos na pangunahan ang impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. Kung talagang sincero ito sa kanyang investigasyon patungkol sa di umano'y iligal na pagka-aresto ng dating Pangulong Duterte at tuluyang isuko sa kamay ng mga banyaga para hatulan at hayagang pagtatraidor raw ito na ginawa ni Marcos Jr. sa soberanya ng ating bansa at malaking grounds ito upang ito'y tuluyang matanggal sa kanyang pwesto sa pagkapangulo. Ayon pa sa balita ng News 5, hindi kumbinsido si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na mayroong patutunguhan ang isinasagawang pagdinig ni Senator Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong
Pangulong Rodrigo Duterte. Tingin ni Panelo, ginagamit lamang ng senadora bilang pagkakataon ng pagdinig para makakuha ng boto mula sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Aniya, hinamon niya si Senator Marcos na maghain ng impeachment complaint laban sa kapatid niyang si President Bongbong Marcos kung naniniwala siyang mali ang ginawa ng gobyerno. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, hindi naman napigilan ng taong bayan na magkomento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, pabor ako sa impeachment pero mas gusto ko na pilitin nating mag-resign o kaya'y kusa na lang siyang bumaba para magkaroon na tayo ng katahimikan. Pwede rin namang kausap. O, diba? Nasabi ko pa eh. Sabi ko lang kanina eh, diba? So, mas maganda pa kung ako ang Pangulo. Kasi maraming mga taong bayan, marami lang taong bayan ang gusto ang ayaw na sa kanya. So, mas maganda nga talaga siguro, bumaba na lang. Bumaba ka na lang sa pwesto mo. By yourself. By yourself. Ano? Mas maganda pa na wag mo nang ipilit yung sarili mo na alam mo naman at ramdam mo naman. Kasi may nakita nga akong video doon na ang akala nitong yung maglalamano sa kanya doon habang nagkakampin siya yung humahanga sa kanya. Nako, muntik pa doon mabalian ang president natin si Marcos. Kasi parang binali ang kamay niya doon eh. Buti na lang hindi nabali. Kaya grabing sakit nun. Isa lang ibig sabihin nun, ayaw na ng taong bayan sa'yo. Mr. President. So, anong gagawin mo? Mr. President, it is better to pagpaubaya ka na lang. Kung ako sa'yo, demote yourself. Huwag ka nang kasi ikaw ng Pangulo. At least, naramdaman mo at naranasan mo rin maging Pangulo ng bansa. Okay na yun. Kahit 3 taon, at least naging Pangulo ka. Diba? Kaya kung ako lang tatanungin, kung ako ang tatanungin, kasi ayaw na sa kanya ng mga taong bayan edi bumaba ka na lang. Mahirap din kasi na habang andyan ka, tinitingala ka ng taong bayan pero galit sa'yo. Galit sa'yo. Hindi ka na pinaniniwalaan. Di ba? May nakalagay ka nga dyan bumaba na lang siya kung mahirap sa kanyang kalooban ang ipa-impeach siya. Di ba? Si Sara nga, ang sabi ni Sara nung ipa-impeach siya, mas masakit pa yung maiwanan ka ng boyfriend o girlfriend mo kaysa ma-impeach ka ng House of Representatives. Sana all. Di ba? Ngayon siya naman ang ipa-impeach, di ba? Dati ang pangalawang pangulo ang ipapa-impeach. Ngayon, siya na ang ipapa-impeach. At ang isinisigaw at ang magpapa-impeach sa kanya, hindi ang House of Representatives, ang taong bayan. Yon ang pinakamasakit. Yung taong bayan na akala mo ay kinakampi sa'yo, ayaw na rin pala sa'yo. Sige, tuloy natin. Na lang si Super Ate na bumaba na lang siya kung mahirap sa kanyang kalooban ang ipa-impeach siya. Tama, impeach na yan. Okay lang sanay kung di inubos ang pondo. Pwedeng patapusin. Pero kawawa ang Pinas pag pinatapos pa ang 6 years na nga ang Pinas. Sana naman sa mga congressman at ilang senators na matagal nang tulog at nagbulag-bulagan sa mga nangyari sa bansa. Sana gumising at tumayo-tayo sa katotohanan. Senator Amy, kung gusto mong makukuha ang kumpiyansa ng taong bayan, iboboto ka namin. Yan kung paninindigan mo, itutuloy mo ang pagpapa-impeach ng kapatid mo. Pwede pag di mo ito magagawa, di mo rin makuha ang boto namin para sa'yo at baka yan ang dahilan na tuluyang lulubog ang political career mo. Mabuti po yan para matahimik na ang sambayan ng Pilipino. Basta Marcos, magulo talaga ang Pilipinas. Never Marcos again, vote straight po tayong lahat. Isipin yung mga mahal na kababayan diba? Basta daw Marcos, magulo ang Pilipinas. Nauulit lang kasi yung history. Yung sa kanyang ama, nagkaroon ng maraming demonstrasyon at mga rally. Tingnan mo, nakakagulo. Anong ginawa? Nagkaroon ng people power. It's a revolution. At yun nga, lumipad si Marcos. Tanggal. Alam niyo mga mahal na kababayan, buti na lang may Duterte na nagpalibing sa ama nitong si Marcos. Kung wala hanggang ngayon, buo pa ang katawan nun. Sa totoo lang, kung walang Duterte na naging Pangulo, hanggang ngayon buo pa ang katawan ng ex-President Marcos.
na si Ferdinand Marcos Sr. Buo pa sana ang kanyang katawan hanggang ngayon. Magpasalamat na lang siya, may Duterte. O, diba? O, ngayon naman, tingnan nyo, ha. Yan. Nagsabi na ang taong bayan, ha, kung gusto mong makuha ang kumpiyansa ng taong bayan, ibubuto ka namin. Yan kung paninindigan mo at itutuloy mo ang pagpapa-impeach sa kapatid mo. Ang sakit nun. Ikaw ang magiging pinaka-instrument para maalis siya sa pwesto. Diba? Ikaw mismo na kapatid, ayan, nako, mahaba-habang panahon ang pagtatampuhan ng mangyayari. Baka hindi lang tampuhan ang mangyayari, baka magsumpaan pa itong dalawa eh. Sumpain kita dahil sa ginawa mo. Hindi kita kapatid. Hindi ka tunay na kapatid dahil sa ginawa mo. Pangulo ako, pero ngayon, wala na akong ulo sa tao. Nako. Pango na lang, wala nang ulo. Itutuloy natin. Unquote. BP Sara, manunumpa na ba kaya umuwi? Ito ha. Yan ang titingnan natin. Manunumpa na ba si BP Sara bilang presidente? Siguro nabalitaan nyo na, hindi ko na ipapakita yung video, na si BP Sara ay nasa Pilipinas na. Okay, bagamat ang kanyang tatay ay nandoon pa rin, umuwi si BP Sara dito, no? Baka naman ang nasa isip, ako in my opinion lang ha, nasa isip ni BP Sara na just in case, 'di ba? Alam naman natin, spare tire ang vice president eh. Spare tire. Just in case lang ha. Nasa ospital at may sakit si BBM, halimbawa, hindi tayo nagbibintang. Halimbawa lang, tapos biglang namatay. Napaka-importante na nandito si BP Sara. Kasi kailangan niya manumpa agad. Isipin mo, kung si BP Sara ay baka nasa Hague at namatay si Marcos, baka magkaroon ng constitutional crisis. Mababakante yung lugar eh. Tapos, hindi siya makauwi agad. O, di ba? Baka mamaya, merong mga abuso or nananamantala sa posisyon, harangin yung pag-uwi ni BP Sara. That is possible. Cancelin mo lang passport nun. Paano uuwi yun? Diba? Nanghiram ako ng 10,000 dito upang... Wag muna pauwi niya si BP Sara. For the meantime, gawa tayo ng issue rito. Halimbawa lang ha, ito I'm just thinking out loud. No? Namatay si Marcos. So, gawa tayo issue rito. Tapos, buhay pa na, ma'am. Kuhanin na natin yung posisyon. Kasi for the meantime, hindi naman nila aminin, hindi makauwi si BP Sara. Diba? Kaya it's very important din, kaya nga nabanggit ni BP Sara noon hindi sila pwede magsama-sama sa isang lugar nitong sila Marcos. Bakit? Kasi siya yung parang survivor. Anong tawag niya doon? Destined survivor ba yun? Basta, hindi ko maalala yung binanggit niya. But ibig sabihin, pag sakali naman binomba or namatay si Marcos, may nangyaring masama, nagkasakit, merong papalit agad. Kapag hindi nakapalit, delikado po yan. Lalong-lalo na sa gobyerno medyo mapang-abuso. Sa gobyerno medyo meron talagang gustong umepal. Doon sa gobyerno na sa tingin mo ay talagang gustong maging presidente o prime minister na pero wala namang karapatan dahil ayaw ng taong bayan at wala namang mandato at alam nilang hindi sila makakakuha ng boto na sa taong bayan, sasamantalahin ng sitwasyon at before we know it, kakampi niya na yung mga congressman, mamaya, siya lang, Pangulo. Baka presidente na yan o baka mamaya, gawing prime minister. Wala po tayong pinagbibintangan, hindi po natin sinasabing may sakit si Marcos, but ang pinapakita natin dito, yung possibility, yung importance na pag may nangyari kay Marcos, makasumpa agad si BP Sara. That is very important. Ngayon, hindi ko alam kung yun ang nasa isip ni BP Sara, but it's only my opinion kasi isipin mo yung tatay mo nakakulong doon. Kahit ba anong problema, naiintindihan ko anong problema ng bansa, no? Hindi naman ganun kaano ang vice president, di ba? Pwede niya kasi kasuhin muna yung tatay niya, wala namang mangyayari. Anyway, yung trabaho naman ni BP Sara dito sa Pilipinas, hindi na rin naman pinapakinggan ng gobyerno. So hindi naman ganun kabigat. Kahit naman anong sabihin ni BP Sara, hindi na siya pinapakinggan eh. So sa madaling salita, walang input. Di ba? Hindi ganun kabigat. So, kung ako titingin, mas importanteng nandun siya sa tatay niya na nangangailangan ng presensya ng mga taong mahal. Siyempre, pag nakakulong ka, yan ang ano mo eh.
yung makikita mo yung mga taong mahal mo. Yan ang magpapalakas sa'yo. Dahil yung kulungan na yan, minsan iniipit nila ang tao para ma-break. Minsan ang tao matapang just like PRRD or Pastor Kibuloy, kaya yung kinukulong just to break them. Tapos sumunod na doon sa gusto ng gobyerno na ilaglag ang mga Duterte o ilaglag na ang patuloy na pag-asam ng Ibig sabihin po, pinanghihina ang loob. Siyempre naman, kahit gaano mo katapang, kapag ilang buwan ka na, tapos matanda ka na, wala kang nakikitang mahal sa buhay, baka nga masiraan ka dyan ng bait at yung tapang mo ay maglaho, di ba? Pero, bilib ako kay Tatay Digong bakit? Bilib ako kay Tatay Digong, bakit? Sa edad na 80, di ba? Sa edad na 80, matapang pa rin kung magsalita. Oo, matapang pa rin. Sabi nga niya, I will face it myself. Di ba? Galing. Walang ibang naging pangulo na ganun. Di ba? Walang ibang naging pangulo na ganun. Itong si Ferdinand Marcos Sr. nga, tumakas dati. Tumakas. Di ba? Kasamang kanyang, Itong si Duterte, wala talaga. Hindi na pinapauwi sa Pilipinas dahil ikukulong siya, aarestuhin siya. Talagang umuwi. Ipinakita niya, kayang-kaya ko ito. Di ba? Galing. Tapang na tao. Yun dapat ang pangulo. Yun dapat ang tunay na hari. Kung magiging isa kang hari sa isang kaharian, dapat yung patay kung patay, di ba? Yung may pangil na kaya mong makipagbakbakan sa gera o kung ano pang mga pararating na mga unos ng buhay. Nakita lang natin yan kay Tatay Digong di ba? So, kaya ako, pahanga rin ako kay Tatay Digong sa nangyari. Hangang-hanga ako sa kanya. Talagang walang makakatatay sa kanya Sige, tutuloy natin. Susunod na presidency sa 2028. Posibleng ganun, di ba? So bitawan na nila yun. Kasi binibreak sila nang sa ganun, mangako sila na hindi, wala na, tapos na, okay na sa inyo na yan. Posibleng ganun, no? Ang nakakapag dyan, yung andyan yung pamilya mo. And yet, umuwi si BP Sara. Ako talaga, iba ang tingin ko rito. Baka naman may nakikita si BP Sara na hindi natin nakikita, no? Or just simply ginagawa niya yung kanyang trabaho na kung may mangyari kay Marcos, at least andyan siya. Yeah. Okay? Next topic po tayo. Laman ng iyong affidavit. Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na uusapan sa dinner na yon na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba? Okay, dito nagkamali sila. Niyayari ito mga ito, hindi natin alam kung talagang mahihina lang ang ulo o talagang nilalaglag ba nila si Marcos o talagang gusto nila lang yung kanilang hari na si Tambaluslos ang maging susunod na presidente. Dahil ito ay maling-mali kung ano man, maling-mali yung diskarte nila kasi binuhay muli nila yung video na di umano ay tumitira ng cocaine si Bangag o si Marcos. So hindi natin alam kung naisip pa nila na namamatay na yung issue na yon, sila pa ang nagbuhay. Siguro ang motibo nila dito para sa ganun na pabulaanan na fake news yon. Pero miskin na tapos na yon, hindi na nga masyadong pinag-uusapan, ngayon bumalik patuloy. Pinag-uusapan ulit dahil sila mismo ang nagbalik sa kagustuhan nila na idiin si Attorney Roque. Ang target dito si Attorney Roque. Tingnan nyo, kapag nangyari yan, pag nakita yan ng taong bayan, yun na nga. Sila mismo ang naglagay sa alanganin. Sa halip na si Attorney Roque ang masira, ang nasisira nila, walang iba kundi ang Pangulong Marcos. Di po ba? Ikaw ba naman may video na tumitira ng pulburon ipapakita sa taong bayan, tapos anong gagawin naman itong mga PDEA at ito namang mga sa drugs? Anong gagawin nyo kung ang Pangulo talaga nakita nyo naghihit-hit? Titingin lang ba kayo? O diba? Dapat magkaroon agad ng investigation at para mapatunayan na ang Pangulo natin ay hindi nga bangag. O hindi tumitira ng ipinagbabawal na illegal drugs, ipinagbabawal na mga moves ng mga ninja. Sige, tutuloy natin. Nako. Yung ibibintang na ang mga vloggers ay fake news. Yan. Sinabi mo sa affidavit mo na ito?
Late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So mga 1 hour na sila nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Attorney Vic. Alam mo ba na super Hindi na i-establish what is wrong with that picture. Wala. Di ba? Up to now, walang mali. Okay? Hanggang dun lang sa sinabi, sino nagbayad dun sa dinner na yon. Okay? Up to this point. O, tingnan natin. And ni Pam. So mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, maraming nang chikahan. So pagdating ko po, yun po yung topic. About the Pulburon video. Nako. Okay, Pulburon video. Sinabi Pasok mo ako. rin sa iyong affidavit, Pebbles, na walang pinakitang picture si Atty. Harry Roque doon sa pinag-uusapan po ninyo. Pero base po sa iyong obserbasyon, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito o first time din nilang narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. At least up to this point, fair si Pebble. So hindi niya inaano masyado yung kanyang mga kasamahan. O, tuloy. Okay, thank you. Dito rin sa affidavit po ninyo, pinag-usapan din ninyo sa oras po na yon sa dinner kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Atty. Roque. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay pa-release sa isang foreign influencer para mas kapani-paniwala. Ayun. Okay. Di ko alam kung nababasa ni Akop doon sa pinasang dokumento ni Pebbles or nagdadagdag bawas siya. Kasi sabi niya, doon patungkol dito sa video o doon sa picture na tumitira ng cocaine si Marcos, ang sabi niya, ipalabas sa banyaga o sa foreigner na vlogger para para kapani-paniwala. Yun ang ibig niya sabihin. Para kapani-paniwala. Hindi ko alam. Again, yung word na kapani-paniwala ay binanggit niya sa dokumento o idinadagdag lang ni Akop. Bakit ko nababanggit? Kasi isusubo ni Akop kay Pebbles kung ano sasabihin. Pero si Pebbles, siguro in fairness, hindi niya nilalaglag yung, hindi natin alam kung bakit, hindi niya nilalaglag yung kanyang mga kasamahang vloggers o dating kasamahan. Kasi alam naman natin, ito si Pebbles, bumaliktad na. Diba? Nandun na siya kay Marcos. Dati tinitira niya si Marcos, ngayon ay na kay Marcos na. Okay, tuloy. Mr. Chair, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international vlogger dapat na maglabas or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM, pero hindi po siya napagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, take note. Hindi sinabi ni Pebbles na para maging kapani-paniwala. Sa katunayan, kinorek niya si Akop. Kasi sabi ni Akop na pagkaisahan na ibigay sa foreign vloggers nang sa ganon mas kapani-paniwala. Sabi niya hindi na pagkaisahan. Yun lang ang sinasabi ng iba na mas maganda na sa foreigner ipalabas. Pero hindi sinasabi para maging mas kapani-paniwala. Okay? So, pasok Akop. Okay, thank you. Pebbles, kung totoo man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang... Binabanggit niya na. Kung totoo man yun, of course, nag-aano siya para hugas kamay, hindi niya sinasabing totoo. Pero kung totoo, bakit sa foreigner? Diba? Yun na. Gusto niya na sabihin ni Pebbles na para mas may credibility. Pero sinasabi niya hindi to. Inilalagay na niya sa bibig ni Pebbles, bakit sa foreigner? Para diba? Bakit kailangan pa sa foreigner? Ang hilig-hilig nila sa foreigner yun. Tingnan nyo, si Tatay Digong ibinigay sa foreigner. Tapos ngayon naman, pati yung video ibibigay sa foreigner. Ibig sabihin, walang kredibilidad ang lahat ng ano natin dito sa Pilipinas. Nakakatawa. Diba? Ibig sabihin, yung mga agency natin na may hawak doon patungkol sa drugs. No? Sa drugs. Lalo sa investigation about sa drugs. Yung, halimbawa, yung PDEA. Wala para silang, wala silang trust doon. Bakit ibibigay pa sa, bakit ibibigay pa doon sa foreigner? Bakit? For what? Diba? Ibig sabihin, talagang, halatang halata na talaga na kinokovera nila ang video or picture na yon ni President Marcos na gumagamit nga ng ipinagbabawal na gamot. Hindi lang nila talaga madiretsa
Hindi lang talaga nila masabi ng diretsahan. Dahil siguro, iwan ko kung natatakot ba sila o ba't kailangan pa ibigay doon? Nako. Alam niyo mga mahal na kababayan, kung maging honest lang maging honest at tapat lang itong mga nanunungkulan sa atin. Kasi parang binubulan nyo ang taong bayan. Ang taong bayan, bibilogin nyo ang ulo? Tapos hindi nyo paniniwalaan? Hindi nyo paniniwalain na gumagamit nga ng ba't hindi nagkaroon ng investigation dyan? Ba't hindi magpa-blood test, magpa-drug test? Drug test, hair follicle itong ating Pangulo para talaga mapatunayan niya hindi talaga siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Napakasimple lang yan. Ba't hindi nyo magawa ng paraan at hindi nyo mapilit na gawin yun? Ano ang kinokobera nyo dun? Halatang halata na kayo ng taong bayan. Hindi bulag ang mga tao at hindi rin mga tanga ang tao. Hindi mga bubo. Kayong lahat dyan, inilagay kayo ng taong bayan para maglingkod kayo. You are appointed, you are selected by the people of the Philippines to serve them, not gawin na kayo ang maging Panginoon, di ba? Magserbisyo kayo ng tama at kung ano man at sino man ang may kasalanan ay dapat papanagutin sa batas kahit Pangulo ka pa. Kahit Pangulo ka pa. Nasaan na yung no one's above the law kung may pinapanigan ng batas, kayo talaga. Bakit nyo pa ibibigay sa foreigner para muling mapiki yan? Baka naman magkaroon naman ng bayaran, magkabayaran naman at magkakaroon naman ng mga piki-piking resulta. Nako, ibig sabihin yung mga drug testing natin dito at saka yung mga department na humahawak sa drugs na mga ganyan ay talagang hindi walang credibility at hindi trustworthy. Nako. Kaya minsan nakakapiko na rin itong gobyerno natin Talagang dapat lang nga talaga na siguro dapat ang maghawak talaga yung may pangil. At yung mga dapat inilalagay dyan, hindi yung mga bitin ang mga itlog at mga bayag. Yung mga puti ang mga bayag. Dapat talaga matatapang. Matapang pa sa inyo matapang pa sa inyo ito si Epifanio Labrador di ba? Nako. Anong ginagawa nyo dyan? Nakaupo pa kayo dyan. Tapos sinasahuran kayo ng gobyerno tapos hindi nyo magawa ang tungkulin nyo. Nakaw! Nakakaya. Taong bayan nagpapasahod tapos ganyan ang ginagawa. Nakakapanggigigil din di ba? Nakakapanggigigil. Gawin nyo na. Huwag nyo nang kubira ng mali. Nako. Tuloy natin. Ng mas magandang kredibilidad. Si Akop nang nagsasalita. Tingnan natin kung mag-a-agree si Pebbles. Release dito. Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Kailangan international pa. Siguro tumatain na to sa salawal to si natatain na sa salawal to si Akop. Sinubo niya ng lahat. Ano sabi niya? Mas magkaroon ng credibility. Ang dami na sinabi about credibility. Yun ang pinupunto niya. Sinusubo niya na lahat. Sinubo ko na lahat sa iyo, Pebbles. Ano sabi ni Pebbles? Para siguro mapanood ng mas marami internationally. Mga wala talaga. Laglag. Nalaglag si Hindi ko alam kung sinasadya ni Pebbles na ilaglag siya or hindi nalaglag. Pero hindi nagtutugma yung kanilang pinag-uusapan. Iba ang gustong palabasin. Alam mo, yan ang mahirap. Okay? Sa isang investigasyon, in aid, yung iba kasi nakatago lang sa in aid of legislation, pero ang katotohanan, meron silang gustong palabasin doon sa kanilang resource person. Hindi ko maintindihan bakit ang isang investigador o isang senador o isang congressman na mag-iimbita ng resource person, pero ang gusto naman niyang marinig yung nasa isip niya lang. Di ba? Kaya ka nga nagtatawag ng resource person kasi hindi mo alam. Tama. Kailangan mo ng itulong ng iba para sa ganoon, maliwanagan at makagawa tayo ng magandang batas. Hindi Alam niyo mga mahal na kababayan, ang nangyayari kasi hindi nila magawa-gawang bitawan at mapaniwalaan dahil sarado ang mga utak niyan. Dahil kasama nila ayaw nilang ilaglag ang kasama nila kasi nga
nagiging nakakakuha sila ng benepisyo. Yun ang totoo diyan. Nakakakuha sila ng benepisyo at the same time, 'di ba? Relax sila diyan pag yan ang naging pangulo nila. Oh, 'di ba? Kaya ayaw nila talagang ipunto. Ipunto nyo na dahil hindi nga, nasasabi ko sa inyo, hindi ang taong bayan bulag. Lalo nyo lang pinapahirapan ang sarili nyo. Yan lang. Lalong pinapahirapan ang sarili nyo. Tapos, ang ginagawa nyo, lalong pinanghihina ninyo ang pagtitiwala ng taong bayan sa kakayahan ninyo. Mga wala kayo talagang mga bayag dyan. Wala. Bakit? Kailangan pa ba? Tingnan nyo na yung video, tingnan nyo na, ipalabas nyo na ang video at ipasuri nyo na dito mismo sa atin. At kapag napatunayan na talagang totoo, edi magpa-drug test itong si Pangulong Marcos, magpa-hair follicles, yung nire-request ng taong bayan, blood test, urinary test, hair follicle test, lahat ng testing gawin para mapatunayan na gumagamit nga siya ng pulburon. Napakasimple. Ba't hindi nyo magawa? Ba't hindi nyo magawa? Ba't itong Pangulo hindi rin magpa-drug testing, di ba? Isa lang ang ibig sabihin niyan, gumagamit talaga. Hindi bulag at hindi tayo, hindi mga bubo ang taong bayan ngayon. Mulat na sa katotohanan, hindi na ang mga Pilipino ngayon hindi na kasing bubo noon. Ibig sabihin, nasa modern na tayo di ba? Moderno na ang panahon ngayon, hindi mo na kayang lukuhin. Kahit nga ang grade 1, hindi mo na kayang lukuhin ngayon Sige, tutuloy natin. Humahaba lang tayo. Karamihan nangyayari, di ba? Do you agree with me? Lagay nyo dyan sa comment section. Agree. Ang karamihan ng tanungan ng mga, lalong-lalo na mga congressman, parang kung ano lang ang gusto nilang marinig sa resource person. Walang mga bayag. Diba? Yan ang nangyayari ngayon. Wala nang mga bayag Bakit kailangan ng semblance of credibility? Ayun, inulit pa. Hindi siya Pick upin mo na, Pebbles. Pick upin mo na. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Nako. Bakit? Semblance of credibility. Anong sagot ni Pebbles? Dahil hindi tunay yung litrato or yung siya na, sinubo niya na lahat. Nako. Hindi nakuha sa subo. Inginuya niya na. Siya na ang umunguya para kay Pebbles. Okay, hindi ko kakainis. Ay nako, ino-offer natin itong tablet ng Pebbles, no? Yung mga kasama niya, hindi ko alam kung bakit gano'n na sagot niya. Pero ang punto ko dito, hindi yung issue ng sagot ni Pebbles. Ang issue dito, talagang patuloy. Na sinusubo ng isang congressman kung ano ang gusto niyang marinig sa isang resource person. Hindi para malaman niya ang katotohanan, para palabasin niya yung gusto niyang lumabas sa isang resource person. Na yan Anong diba? tingin nyo sa tao? Maluluko nyo? Minsan yung mga ibang pinapatawag, ayaw mag-attend kasi nakikita nila. Talaga. Ito yung parang tingnan nyo ang punto ko. Kini-question nila ang mga fake news vloggers, etc. Binabanatan ang mga vloggers. Para sa kanila, diba? Fake news vloggers yun. Diba? Sabi nila yan. Siyempre, kwento nila yan sila. Bida. Okay? So, ayaw nila ng mga vloggers na ganyan. Sino ang resource person? Another vlogger na ayaw kay BBM na ngayon gusto na si BBM. So, yan ang expert nyo. Imagine nyo imagine nyo, ayaw nila sa mga vloggers dahil mga fake news Tapos, mga fake news ang binibigay ng mga vloggers. Pero, itong pinatawag nila, another vloggers, anong ibig sabihin nun? Pinag-iimbestagahan nila ang mga vloggers kapag nakagagawa ang mga vloggers kapag nagva-vlog at kini-question nila ang credibility ng mga vloggers. Pero tingnan niyo itong nangyari. Ang kanilang pinatawag isang vlogger. Ano ba talaga? Kuya, di ba? Parang naglalaro, parang
O, tingnan yung mga tanong ha. Ang mga tanong ni Congressman, ano na yung tanong niya na, ang sagot, alam niya na yun ang dapat isagot. Di ba parang ginigisa lang sa sariling mentika na para wag palitawin yung katotohanan. Di ba? Ano ba talaga? Napakasimple lang naman yung congressman. Kung matalino kang congressman, napakasimple lang yan. Wag na kayong magpapabubububo dyan. O, di ba? Wag na tayong maging bubububuhan. Gawin nyo na ang dapat na gawin nyo. Tumatanda na tayong paurong. Oh. Sige, tutuloy natin. Nakakapanggigigil itong mga... Ay, nako. I'm not questioning Pebbles. Okay? Kasamang vlogger yan na bumaligtad lang. But, ang punto rito, ang gulo-gulo nyo. Kini-question nyo yung mga ayos na vlogger at ang ekspertong kinukuhanan ninyo another vlogger ng opinion ay isang vlogger na bumaligtad. Can you please explain the logic of that? No logic. Mga congressman? Asa ng lohika nun? Photo? Bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yun? Pangatlo na. Ano ulit sasagot niya? Bakit yung photo na yun kailangan ng grupo nyo ng semblance of credibility? Pangatlo, ano sasagot ni Pebbles? Hindi ko po... Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas ng international vlogger. Di ba? Anong gusto niya marinig? Kasi peke yung video. Peke yung picture. Kaya kailangan ilabas sa foreign para magkaroon ng credibility. Yun ang gusto palabasin ni Akop. Hindi niya makuha. Anong sagot ni Pebbles? Kasi that time nakikinig lang ako. Do you think yung paulit-ulit na tanong ni Akop with the same credibility, pinaulit-ulit niya, yun ang gusto niyang marinig na sagot? Kasi that time nakikinig lang ako. Based on that, Akop, gumawa kayo ng batas. Sige, gawa kayo ng batas patungkol dyan. Nakikinig lang po ako sa kanila. Wala po akong binigay na opinion na, sige, ilabas mo. Dapat ilabas siya ni ganito. Dapat ilabas siya ni ganyan. Hindi, nakikita ko na pinagtatanggol niya. Hindi niya naman sinusukol si Pebbles. Hindi niya sinusukol. Gusto niya lang palabasin. Si Pebbles, nagiging hindi ako dyan. Nakikinig lang ako. Hindi ako, parang inililigtas niya yung sarili niya. In short, they are on a different chapters. Iba wavelength. Hindi po ba, Pebbles, having in this business for 11 years, kung kailangan bigyan ng credibility sa isang bagay, yun ay, dahil yung isang bagay na yun ay alanganin. Di ba? Siya na sumagot Siya na. Doon sa ibig sabihin, ano sabi niya? Di ba bagay? So, ibig sabihin, hindi talaga nila matanggap at hindi nila pinaniwalaan na yung video na yun is talagang, tunay at totoo. Nako. Gusto nila talagang palabasin na hindi piki yun. Lumabas na video na yun. Nako, congressman, nakakatawa ka. Ba't hindi kayo magkaroon ng investigation? Napakasimple lang yan. Napakasimpleng problema napakasimpleng problema na may napakasimpleng solusyon. Pinapahirapan yung sarili nyo. Wala kayong mga bayag dyan. Bakit nga? Bakit ayaw nyo? Bakit di nyo masabi ng diretsahan? Dahil Dahil may nakukuha kayo? Yun naman ang totoo dyan Karami, dahil may benefits na nakukuha, kaya hindi basta-basta mailaglag. O baka nga pati kung mailaglag, magkadamay-damay pa, nako. Siyempre, pag nailaglag at napatunayan na totoo yan, siyempre, lagot kayo kung mga matumanggap kayo galing sa kanya. Madadamay kayo sa kaso, mga mahal na kababayan, madadamay sila. Di ba? Ayusin nyo na, nako. Para wag kayong madamay, wag madamay sa sumpa, gumawa ng tama. Para mapaniwalaan ng taong bayan ay dapat gawin nyo ang tama. Nako.
Wag yung mali, ginagawa nyong tama. At ang tama, ginagawa nyong mali. Diba? Bakit ganun? Napakasimple lang yan. O magkaroon nga ng ng test, drug testing. Sinong ida-drug test niyan para masolusyonan yan? Napakasimple lang. O sige, Pangulo, ito ang issue sa'yo. Gumagamit ka di uman ng pulburon. O para mas maliwanagan ang taong bayan, magpa-drug test ka. Kung hindi ka magpa-drug test, baka talaga hindi mawala sa isip ng taong bayan na gumagamit ka nga talaga ng ipagbabawal na gamot, magpa-drug test ka. Required na yan. You are obliged to undergo any drug test. Diba? Drug testing. Magpa-hair follicle ka rin. Magpa-blood test ka at magpa-urinalysis ka para at ipakita sa taong bayan na hindi ka talaga tunay na gumagamit ng pulburon. Ba't hindi yan magawa nila? Ba't hindi nila pati yung House of Representatives, lahat kayo ng mga mambabatas, ba't hindi nyo gawin yun? Ano ang sa palagay nyo? Iniiwasan nyo? Baka magkadamay-damayan pa? Hindi nyo na maluloko ang tao ngayon. Kasimple-simpleng sagot dyan eh. Ang isang bagay, being a vlogger for 11 years, di ba? Para bigyan mo ng credibility ang isang bagay, yung bagay na yun ay alanganin. That is the answer he was looking for, Pebbles. Ayaw nga kasing maniwala. Yun, ang inaantay niyang na hindi sagot, totoo. na hindi niya makuha-kuha. Hindi niya na rin matiis. Isinubo niya na, inginuya niya, siya na rin ang lumunok. Ay ako. Okay, yan ang eksperto. Yung bang pwedeng hindi totoo? Yes po, Mr. Dahil Chair. kung totoo yun, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence o credibility. Wala naman siya sinasabing credence o credibility. Di ba? Pwede kasi doon sa foreigner nilabas. Palakpakan kita, Congressman. Baka sila may hawak talaga ng video or para hindi nila mahabol yung foreigner. Hindi natin alam kung anong reason. But it's not about credibility, Akop. Mati ka dyan, mati ka. Tigil mo na yan, tigil mo na. Yes po, Mr. Chair. Ayan, napayes na siya. Thank you. Yes na lang eh. Yun na yun. Yes. Wala na masagot. Yes. Yun. Okay na yung kay ano. Okay ka na, Akop? Sa iyong obserbasyon, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Ito na. Pinupunton niya na ngayon. Papunta na kay Roque. O, idiin mo si Roque. Idiin mo si Roque. Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Yeah, so si Attorney Harry Roque. Naglilista. Dapat nilista mo na kanina. Yan naman ang punto mo eh. Nilalaro Pwede lang ko nila yan. Tanungin, Pebbles, at that time na ikaw ay nag-vlog, ng panahon na yon, ikaw ba ay DGS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Pro-Philippines. Pro-Philippines. Yeah. So ano ibig niya sabihin? Bakit niya? Ine-establish niya yung credibility ni Pebbles. Hindi siya DDS, hindi siya bumaligtad. Ako, wrong question will lead you to wrong answer. Ang tanong mo sana, binabanatan ba niya si Marcos? At anong nangyari? Bakit nagbago? Ganon. Wala po akong pinapanigan. Wala kayo pinapanigan? Hindi po ako BBM vlogger that time, hindi rin po ako DDS. Pero binabanatan niya. Pero sa mga vlog ninyo, sumusuporta po kayo sa mga Duterte? Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Okay. Panghina talaga ng credibility. Dito rin sa iyong affidavit. Okay, kung kayo i-score. Kunwari i-scorean nyo to ha. Lagay nyo sa 0 comment yan section. sa akin kung ako yung i-score dyan. 10 is the highest and 1 is the lowest. Anong score nyo sa klase ng pagtatanong nitong si Akop? 0. Hindi ko na sasabihin nyo sa akin kasi para hindi ko kayo ma-influensyahan. Hindi marunong sa Pero alam ko na sagot sa investigation klase ng pagtatanong ni Akop. Pebbles, may binanggit din ni Atty. Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Okay. Ano yung tanong ni Akop na yan? Kasi
Pag sinabing ganyan, pagpapabagsak ng gobyerno, i-connect na yan sa rebellion or sedition. Yan, sedition or Yan ang rebellion. ikakaso. Tapos, pag nakaso na yan, hindi rin bailable. So, Yan. human trafficking, ang di umanong kinakaso kay Roque, Atty. Roque, kung di ako nagkakamali, tapos pati itong sedition, o pagbabagsak ng gobyerno, another non-bailable, sa aking pagkakaalam, no, yan ang kinoconnect. Kaya yan ang tanong ni okay, yung pagpapabagsak. Aha. Mhm. Oh. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po. Kasi nagtatago po siya ngayon eh. Mga talagang nakakapanggigigil ang mga tanong nito Para sa akin, medyo mali nga din yung sagot doon dahil hindi niya kaya. So, ibig sabihin, parang hindi hindi totoo ito yung marunong pwede nila ibintang. Pwedeng inciting to sedition. Meron. Yung, nako. Kung buhay pa si... Sa iyong interpretasyon, Pebbles, nung gabi na yun, Miriam Defense, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBM, ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Dapat ang sagot lagi ni kung ano inililid ni ako, piyas ka na lang ng yes. Yes, yes. Kasi yun na, kaya kinokonek yung video na yun. Pero nagkamali sila dyan. Okay, binuhay nila ulit yung pulburon video, binuksan nyo yung pulburon video, sa akin, magdemanda kayo. Tama. Dahil kung hindi totoo yung video, meron dapat managot. Tama. Pero, kung totoo yung video, ilalabas lahat sa demanda. Tama. Doon, hindi dyan. Hindi sila dyan maglalabas. Sa demanda ang laban. So, idemanda nyo na malaman ng taong bayan kung totoo o hindi. Dahil sa demanda, patas ang laban. Diyan, wala naman silang laban dyan. Ha? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Alam niyo mga kababayan, ang masasabi ko lang dyan, walang mga bayag, hindi nila kayang ayusin ang napakasimpleng problema. Napakasimpleng problema na napakadali ng solusyon, pero di nila magawa ng solusyon. Bakit? Bakit kaya? Isa lang ang nakikita ko dyan dahil may benefits nga silang nakukuha. Ganun lang yun. Kakampi. Di simple kakampi. Pagkakampi, ipinagtatanggol yan. Nako. O sige mga kabayan, kayo nang bahalang humusga kung talagang i-impeach itong si Marcos o mananatili pa hanggang sa kanyang huling termino. At alam ko rin, kahit ako opinion ko lang, iwan ko lang kung sa susunod na eleksyon na may Marcos pang makaupo dyan sa pwesto, iwan ko lang. Dahil ngayon ang taong bayan galit na sa mga Marcos sa ginawa nila kay Duterte. Iwan ko lang kung may makakaupo pa dyan. Pati yung mga anak damay na. O, tingnan nyo nga yung mga comment doon. Dahil kapag Marcos ang umahawak ng gobyerno, napakagulo. Di ba? Ang dami-daming nagrarally, katulad ng sa ama niya. Ang dami-daming demonstrasyon. O, di ba? Hindi nakikinig sa mga payo ng taong bayan. Wala. At walang nagagawa. Nako. O kaya ngayon, tingnan niyo ang taong bayan, init na init ka nang patalsikin sa pwesto mo, Mr. President. Dahil dyan. O ngayon, may kumalat pang gumagamit ka ng pulburo na ipinagbabawal. Ginawa mo kasi ang mga ninja moves na hindi naman dapat gawin. O diba? Anong ninja moves? Bakit kasi nag-video pa kayo? Diba? Kung gagamit ka lang naman, sana sa isang kwarto na ikaw lang at walang nakakakita, walang nag-video. Ngayon, lumabas na ang baho ninyo. O anong magagawa nyo? Sa bagay, wala namang lihim na hindi na ibubunyag. Ganun po yun. Sa Biblia, lahat ng bagay, maibubunyag yan. O diba? So, mga kaibigan, kayo ang balang humusga at pakilike na lang ng video po natin, pakisubscribe at pakishare na lang para mas lalong kumalat. Pakalatin natin para mas lalong ganahan ng taong bayan manood at makapag bulay-bulay kung sino sa susunod na halalan ang kanilang ibuboto, di ba? Para magising sa katotohanan ang mga Pilipino
na sa susunod na halalan, abay mag-ingat na tayo. Huwag na tayong pasisilaw sa mga ibinibigay at mga pangako na lagi namang napapako. Pangako ng pangako, wala namang nagagawa. Di ba? Eh, tingnan mo nga, di ba? Pangako nila, ang bigas, ang kilo, gagawin ng 20. Ba't hindi nagawang 30, hindi nga nagawang 40? Pinaasa nyo na naman ang mga taong bayan, o di ba? Itong mga taong bayan naman, asang-asa tayo na, kahit nga ako, umasa ko doon di ba? Ang sabi ko, pag yan, naging Pangulo si Marcos nako, magiging mapakaganda ng kalagayan ng Pilipinas at yayaman at uunlad ang bansa. Pero anong nangyari? Lahat ng mga budget ay nagiging zero na. Anong nangyari? Ba't ganun? Ba't nagkakaroon ng napakaraming nawawalang mga pondo? Saan napunta ang tanong dyan? The biggest question is, where did it go? Where did it go? Diba? Where did they go? Into thin air or into pocket? That's only the question that really needs answer. So mga kababayan, hanggang dyan na lang muna at maraming salamat po sa panonood.